Gabay sa mga legal na prinsipyo ni Senador Rodante Marcoleta, upang matulungan ang publiko na maunawaan ang lalim ng debating ito, narito ang mga tiyak na seksyon at legal na prinsipyo na ginagamit ni Senador Marcoleta upang iangkla ang kanyang mga argumento sa katotohanan at batas. 1. Ang saklaw ng UNCLOS, Annex 7, Article 288. Ang kapangyarihan ng 2016 Arbitral Tribunal ay nagmula sa UNCLOS. Madalas bigyang diin ni Senador Marcoleta na ang UN Clause ay isang kasunduan sa karagatan, Treaty on the Seas, hindi kasunduan sa teritoryo, Treaty on Territory. Ang katotohanan. Sa ilalim ng pandaigdigang batas, mahigpit na ipinagbabawal sa tribunal ang maglabas ng desisyon tungkol sa soberanya, kung sino ang may-ari ng lupa o isla, pahayag ng desisyon. Sa mismong unang mga pahina ng 2016 award, malinaw na sinabi ng tribunal, hindi hiningi sa tribunal at hindi rin ito nagpapasya sa anumang usapin ng soberanya sa mga teritoryong lupa. Bakit siya tama? Sa pagpuntos nito, hindi pinapahina ni Marcoleta ang ating laban. Sa halip, pinoprotektahan niya ang publiko mula sa maling akala ng seguridad. Edukasyon ito na bagaman mayroon tayong karapatang soberano, sovereign rights, sa mga isda at yamang dagat, ang laban para sa soberanya, sovereignty, ng mga isla ay isang hiwalay na legal na usapin na hindi kayang lutasin ng UNCLOS. 2. Ang pagkakaiba ng karapatan, rights, at titulo, title. Ito ang matalinong bahagi ng kanyang argumento na madalas ay hindi napapansin sa gitna ng ingay. Karapatang soberano, EEZ. Ito ang karapatan sa mga likas na yaman, isda, langis, gas, hanggang sa 200 nautical miles. Ito ang napanalunan natin noong 2016. Soberanya, Territorial Sea. Ito ang pagmamayari sa mismong lupa, isla, at sa 12 nautical miles na palibot nito. Punto ni Marcoleta. Kung sasabihin natin sa mundo na atin ang mga isla dahil sa 2016 ruling, teknikal na gumagawa tayo ng maling claim sa batas. Maaaring gamitin ng China at ng iba pang kritiko ang pagkakamaling iyon laban sa atin. Nais ni Marcoleta na gamitin natin ang tamang legal na pananalita upang hindi mawala ang ating kredibilidad sa harap ng mundo. 3. Article 298, ang optional exceptions. Nauunawaan din ni Marcoleta ang praktikal na bahagi ng pagpapatupad ng batas, ang kakulangan. Sa ilalim ng Article 298 ng UNCLOS, ang mga bansa ay maaaring pumili na huwag sumali, opt-out, sa mga mandatoryong resolusyon ng alitan tungkol sa mga hangganan sa dagat. Ito ang eksaktong ginawa ng China noong 2006. Ang epekto, ito ang dahilan kung bakit napakahirap ipatupad ang desisyon. Tama si Marcoleta sa pagpuna na lumalaban tayo sa isang legal na laban kung saan ang kalaban ay legal na tumanggi sa mekanismo ng pagpapatupad. Ang pag-amin dito ay hindi pagiging pro-China. Ito ay pagiging pro-estratehiya. Hindi mo mapapanalunan ang laro kung hindi mo alam ang mga panuntunang sinusunod ng kabilang panig